Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga pagnaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw kita sang Biyernes, August 15, 2025. Medyo magalumon kag nagaulan-ulan sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Dughan ko sa imo nali. Halong gid sa aton mga kauturan ng mga kaladtuan, may klase may mga transaksyon, dalagit kamo sang payong, proteksyon sa ikayong lawas. Dapila na kadlaw na notice nato no nga daw nagalom-galom ang aton nga kalangitan. Ang imo nga supat. Mangusisa kita dugay-dugay sa pag-asa kung ano ang rason sang aton sinina eksperyensyahan nga pag-galom kag pag-ulan-ulan diri sa may area sang syudad sang Iloilo. Sa aton karon talalupang doon nga mga balita, mga aktibidad sa nagahilapit nga pagsaulog sang 80th Iloilo Charter Day ang lauman sugod sa dason nga semana sa Lunes August 18 to 19, mayara sing mobile registration ang City Civil Registry Office. Nang kami man. Karon sa hapon, mayara sing mass wedding alas 3 sa hapon. Sa imo pang Kag madamo pa nga mga activities ini in relation sa 88 Iloilo Charter Day. supat. Sako gini sa dason nga semana ang aton sini nga Iloilo City Government sa pagpatigayon sang pila ka mga programa. Ipalayag man naton karon ang aton sini-interview kay Comelec 6 Regional Election Officer Attorney Dennis Ausan. Ano ang masunod kay ti ang eleksyon sa barangay kag SK ginpaiway. Kundi ta magsala November 2026 kay titani hiwaton ini sa bulan sang Disyembre. Kung mamo sa Galing kay tigin permahan sa aton siniyang nga presidente sa nagdigad ang postponement sang eleksyon. Kag ang layi nga himo sa term sa aton sini barangay kag SK officials sa 4 years. Mao na tatlo ka tuig election. Pero kung isa ti gina-postpone man, so iniiyang ang gipirmahan nga layi sa aton presidente nagahimo sa termino sa aton barangay kag SK officials sa 4 na katuig. Nag-iban pa karon nga mga talalupang doon nga mga balita, bantayan diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning.
baloon ta karon sa pag-asa kung mayara sing bagyo nga na monitor kita kaysa nagligad daw mayara sing nasiplatan ng mga low pressure areas sa Philippine Area of Responsibility. Dahil sa Mayo gina nga magiyahan kita especially nga nga manog weekend tidamo sa mga outdoor activities ng iba namo ning tiyo nila nga makabanding mo pod sa ila siniya nga mga pamilya ang iba naga-outing kay ti masiling sila makapoy man ang weekdays lapit sa imo ka. kumbala favorable man sa aton siniya nga mga kauturan ang mangin panahon sa sining nagahilapit nga weekend naton. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:39 sa aga. Balikan na naton karon ng pag-asa kay daw alang-alang pa sila no. Busy ang ilas nga linya. Ipalayag naton nanay ang pahayag ni COMELEC 6 Director Attorney Dennis Ausan sa nangin desisyon no kung pagpirma ni Presidente Marcos sa pagpaiway sang aton siniyang barangay and SK election. So no sa COMELEC nga mas stick sila sa gyapon sa ila calendar of activities kay ti prior pa sinaya sang postponement kumbaga mag-annual planning ang mga ahensya tanaya ang mga activities sa 2025 na schedule na ina no ano nga bulan ano nga mga petsa ang pagpatigayono nabi halimbawa no ang aton nga voters registration supposed to be may ara pa tani sang filing sang certificate of candidacy kag madamo pa Nana, ang dugan. no sa COMELEC nga stick to calendar of activities sila yan no kay ti ina nga mga programa na aprubahan na ina kang na-design na ina iya sang Commission on Election. So kung ano ang ilang nga preparahan halimbawa sa 2026 ti may mga proposal naman na kung ano ang mga programa kag aktibidad nila sa 2026 pero sa 2025 Mga walay. so no sa COMELEC nga dayon nila ini ang ilang mga activities halimbawa na lang sa pag-evaluate sang tanan nga mga gin-submit nga application sang registration sa nagdigad nga August 1 to 10 Kami mali. ang kinahanglan ina desisyonan kung na-aprobahan kung kompleto hindi questionable ang mga datas nga gin-submit sang aton mga kauturan nga nagpatigayon niya sang voters registration o kung mga nagparehistro sang nagdigad nga Agosto 10. Si COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan. Napasarta nila ngayon ang taon sa Rugse, Mungol na. Why nila na po forward sa mga kanya para hindi mag-lapse yung tono? Kahit yung 30 days na yung tono. So wala nila na forward. So yung forward nila, July 15 na, July 14 na. That's why, nasa 14, mata 30 days, ma-lapse yung tono. So mali, pero karoon na, yung kapanay ko nung parang sapon, pero mahal. So tingnan may piho, so nagsigi kami, so it's schedule August 1 to 10. So after sila, hosting hearing pa sa August 25 sa niyari, pag-consolidate ko na kapag sa final list of registered voters. Ako mo lang meron ako, pag-determine naman ka, pinamagstay, ayaw mo, pinamalutay, pinutamo. So ako pa na siya, so hindi na ako na siya ma-extend. Because once you-extend mo, hindi. Ako na mo na makitaan ng mga pre-election. Yes, ang mga activities diyan sa iba. So mga pasay. So hindi naman ang doon po mga pumalitin ng mga because pero sa pagmanay ko, na after it's na postponement, extension of terms of the barangay officials. Pero matapos, sigurado na gusto ng constitutionality naman. Hindi ang problema na kung naka-restraining order, ay siya sa Supreme Court, restraining order. So na yun, kita sa Supreme Court. Kung gani, ni Supreme Court. Hindi kami yan, kasi hindi kami pala, pati mga procurement, ang papel, sa reporting, mga papel. Kasi hindi kami, kinaligopilan niya ng Supreme Court. Na restraining order, tapos hindi na yun. Kundi kami, karumanan na kami. Di ko wala sa sitwasyon din niya siguro. Hindi ko mamerma, nag-iiwan question. Kung hindi kami nagpreparat na. Sige, sir. Nabatian si COMELEC 6 Director Attorney Dennis Ausan may kaangtanan sa iya sining mga ginpaathag no nga epekto kasunod sa sining pagpaiway sa aton sini barangay and SK election. Si
At least may dugang nga panahon ang aton sini nga mga kauturan sa pagbinag-binag kung sinong mga masunod ng mga opisyal. Malawig pa ni November 2026. Ay, sa imo pang lakat, matakugamod lang. Pero ang ang evaluation sa tanang application for voters registration will go on sa August 25 para nga ini ma-finalize nila kung sino ang mga nagparehistro kag na-qualified, idugang ina sila sa listahan sa mga numerosong botante sa isa ka lugar. Halimbawa, diri sa Iloilo City, nga mayara sing 7,007 ka mga individuals ang nag-apply Kung mga walay, kag nagparehistro sa kabilugan yang Region 6. Kung hindi kita magsala, yara sa 190 plus pala mo ang mga nag-apply bilang bag-o nga mga botante. tanan kami malipay. Ay, Oras sa Radyo Pilipinas, ay, alas 8:44 sa aga, subong ang mga tinion, kuhaon naton balita. kayo matakugamilipat. Ang imong asupat, malako sila na, ang dugan ko inday. Ay, Balita nagikan sa Kapitolyo, no? Kaupod kay Hope Torrichante. Hope, good morning. Good morning, Jen. Si Iloilo Governor Arthur Davidsor Jr. nag-upod sa Sinapol sa Northern Iloilo Alliance for Development o NIAD sa Operations Center sa Ahoy, no? So ang meeting nga ini ang saklaw sini Jen, no, ang adoption sang bylaws and at the same time ang presentation sang output sang Northern Iloilo Alliance for Development Technical Working Group. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR nagpresent man sang status sang illegal, unreported kag unregulated fishing o kun IUUF kag at the same time ang mga updates, no, sa blue swimming crab sa province of Iloilo. Kaya tibalaan man naton Jen, no, sa Northern Iloilo bugana ining blue swimming crab naton gani nga ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upod man, no, sa Sinapol kag naghatag sang updates sa IUUF and at the same time sa blue swimming crab. So ang alliance nga ini Jen, no, ang Northern Iloilo Alliance for Development, may ara sila sang elected officers, set of officers for year 2025 to 2028. So ang sinobala, no, ang mga napilian nga mga officers nga ini kay ginabukusan ini Jen sa mga alkalde sa Northern Iloilo. So ang chairperson sang Northern Iloilo Alliance for Development amo si Mayor Nielo Tupas sang Barotac Viejo, samtang ang iyang vice chairperson amo si Mayor John Aying Sangsara. Ang secretary si Mayor Loida Espinosa sang Banwasang Ahoy, samtang ang iyang assistant secretary amo si Mayor Sally Lopez sang San Dionisio. Ang treasurer amo si Mayor Oscar Villegas sang Banwasang Lemery, samtang ang assistant treasurer amo si Mayor Angelica Bianca Riquinto Espinosa sang Estancia. Ang auditor amo si Mayor Elvira Alarcon sang Banwasang Patad, assistant auditor si Mayor Arnold Betita II sang Banwasang Carles, business manager amo si Mayor Millard Villanueva sang Concepcion, assistant business manager amo si Mayor Filomeno Ganzon sang Balasan, public relations officer si Mayor Ruel Belieza sang San Rafael, kag si Mayor Jet Rojas, no? Si former Mayor Jet Rojas, ang former nga nagpamuno sining niya from 2022 to 2025. Okay, So tulipasan niya ng baton Jen, no? Si Mayor Jet Rojas, nag-vice mayor sa Subong ni Mayor Loida Espinosa. Yes, correct. Sa Ahoy. Sa Ahoy. So ang NIAD gina-compose ni Jen sang 11 municipalities, gani importante ining nga klase sang alliance, no? 11 municipalities sa 5th district kag gin-create ini agod nga mag-implement sa mga policies, mga polisiya, mga programa, no, sa coastal development and also ang pagtipig sang Visayan Sea.
which is rich source Hmm. sang marine resources. So ang tinutuyo no sang alliance i-combat ang illegal fishing and other unregulated activities sa province or sa coastal areas no sang Quinto Distrito diri sa probinsya sang Iloilo. Kay again no bugana sa marine resources ng Quinto Distrito, and in fact may mga marine protected areas sa mga baybayon sa northern Iloilo, Jen. Ter ang Visayan sidaan kag kita na to ng 5th district pinakadako ni nga distrito. Correct. Pinakadamo makon mo 11 towns ni sila. Tapos ang coastal areas tama kalapad tikinhanglan gid niya nga bantayan dira no kag ang ano naton ang mga supplies ng pagkaon dako gid nga porsyon nagagikan dira no ginadala diri sa Iloilo City, mga hotels, mga restaurants, preska nga mga isda dira nagagikan. So tama ni ka ka crucial ang alyansa nga ni kag ti kun tan-aw naton kung magbinuligay ni sila kundi may protection man kita no sa aton siniya nga environment kag sa aton sini nga mga coastal areas nga mahalungan naton para nga hindi kita maubusan sang supply, especially sang mga produkto na gikan sa kadagatan. Yes, actually Jen, no, balantayan kay ang at paano ayan pamunuan ni Mayor Nielo Tupa sa Barangay Viejo, no, ang Northern Iloilo Alliance, and at the same time no ayhan ang mga programa nga kag policies no nga igay implement sa nga new set of officers nga nagasugod sang ila trabaho sang ila katungdanan starting this year no 2025 to 2028. Damo pagid hope sa mga projects subong na concentrate sa 5th district no. Halimbawa na lang ang mga ro-ro ports naton nga nag-open dira. Mayara sa Concepcion, Estancia, Ahoy nga ang mga biyahe sang maton sining masalakyan halin sa Negros, hindi ka na mag-agi pa diri sa may Iloilo City o kon sa Dumangas. So part sang expansion kag madamo pa bala naton nga tidamo pa na sang mga talagko ang mga programa kag proyekto nga dira na nakaga-concentrate no sa area sang 5th district. So kabay pa nga makaano ini no mangin maayo ang ilang alyansa kag mapabilin ang unity no sang mga alkalde nga nagkatapo sang siniya nga grupo. Thank you gid sa imo sini nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Hope Torichante nagikan sa provincial capital. Amo na ni nga after election trabaho na dayon ang aton sini nga mga elected officials. Amo na ya dapat kiti focus dayon sa trabaho ano ang mga next plan. Kag kun balaan naton nga ang alyansa sa aton nga mga alkalde importante gid na no especially sa isa distrito. Si Tuto Gatulo ang lawa. Kung ano ang mga proyekto nila paano matipigan ang dunang manggad, ang coastal areas, mapasanyog ang kabuhi sa mga fisher folks and farmers. Amo na siguro gid ang pinakakinahanglan for now sa aton siniya nga mga pumuluyo. Tibuligay kamo kag amo na ang plano sang kada munisipyo halimbawa ti matingob nila ini kag mangin dako gawa ang scope sang ila sini nga perspective nga masiguro nga sustainable ang ekonomiya, ang trabaho kag ang mga proyekto no sa ila sinitag sa mga kabanwahanan kag sa kabilugan sa ila siniya nga distrito. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:52 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Mga balantayan nga aktibidad sa nagahilapit nga Iloilo City Charter Day. Ano bala ang inyo pwede nga matambungan? Sa ginpagwa nga mga activities ng Iloilo City Government, jam-pack gid no ang semana from August 18 to 22. Hasta gid sa 25 kay ang highlights ang Iloilo Charter Day sa August 25. Di sa August 14 to 19 may aras ang exhibit of Saot Ilonggo costumes sa SM City Iloilo. Kung mahilig ka muna sa mga costume, sa mga saot, may mga activities dira August 14 to 19 ang venue sa SM City Iloilo. August 15 may arasing mass wedding karon 3 PM. Kag may ara man sang search for most outstanding city government employees and outstanding departments ang venue sa Plaza Libertad grounds. Inday,
May mobile registration activity sa August 18 to 19, Lunes, inakag Martes, sa Plaza Libertad. Kung may mga question ka mo sa inyong mga data, birth certificate, marriage certificate, mga change ka mo sang spelling, no? Sa inyo sining mga records, pwede ka mo kapangayo bulig, kakanto dira. Instead na magpadulong ka mo ka magpila sa PSA, ang purpose ng mobile registration activity amo ini. So mayara sing booth, mayara sing mga personnel nga igabutang dira ang CCRO sa Plaza Libertad sa maabot nga August 18 to 19. May kabalaka for senior citizens man nga hiwaton sa amo sina nga petsa, kag may medical mission nga hiwaton sa August 19 naman 8 AM to 5 PM sa Elizalde Building. Kag madamo pa ang mga activities nga may kang tanan sa celebration sa Iloilo City Charter Day. Ang iban sina pwede niyo ma-view sa Facebook page ang aton sini nga Iloilo City Government, especially sa mga medical missions niyo. May mga check-ups kamo nga importante, libre nga bulong. At least pwede ka avail, no? Ang manami sining mobile registration sa CCRO kay i-accommodate nila suno sa interview ta sa nagdigad sa taga CCRO bisan hindi pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Kung taga probinsya ka man ya, o sa iban ka nga banwa naga-star kay hindi ka resident sa syudad sang Iloilo, mahimo ikaw sa gyapon nga makapadulong kag makapila kung mayara ikaw sing gusto nga ipamangkot o kung ipaproseso sa PSA kag sa CCRO kung civil registry office. Yeah. Sa sinayang petsa. So kadto kamo sa atubang lang na sang Iloilo City Hall sa Plaza Libertad sa Lunes tubtob Martes nga adlaw. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:54 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod kag pagpamati diri sa aton siniya nga programa. Good morning kay Sir Judy Albacete Pumado ang katanaw sa atong pagpangalagad. Ma'am Arlene Soravilla Baco, Sir Sherwin Marcovia, Ma'am Angela Arevalo nga nagatutok sa aton sini Sir Sherwin Marcovia kag sa tanan aton nga mga FB live viewers. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Sa Iloilo, Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo